Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Nagsimula na umusisa si Doc RJ kung paano nangyari na 2 beses siya na coma, kaya nagkaroon siya ng amnesia matapos matrigger ang memorial niya sa cellphone. Nang makita ni Doc RJ ang babae na may kinakausap sa cellphone nito, bigla na lang bumalik ang alaala niya na parang may kinakausap rin siya sa cellphone niya noon. Hindi maalik sa isipan ni Doc RJ kung bakit kinakausap niya ang sarili niya sa cellphone, kaya nabanggit niya ito kay Doc Ray na sinabi naman ng isa na baka si Lynette lang ang kausap nito. Natatandaan kasi ni Doc Ray nang magising si Doc RJ sa coma nito, humiram ito ng cellphone sa kanya dahil gusto niyang tawagan si Lynette para marinig ang boses nito. Pero hindi ni kontento si Doc RJ sa sinabi ni Doc Ray dahil malakas ang kutob niya na may kinalaman ito tungkol sa taong tumulak sa kanya kaya nahulog siya sa hagdan. Ang sabi kasi ni Tatay Pepe kay Doc RJ na may taong tumulak sa kanya kaya hindi aksidente ang nangyari sa kanya, pero ang sabi naman ni Moira walang foul play. Hindi matatahimik ang isipan ni Doc RJ hanggat hindi siya nakakakuha ng kasagutan, kaya pumunta sila ni Doc Ray sa presinto para usisain ang tungkol sa kanyang kaso. Sa kasamaang palad, ang nakausap ni Doc RJ ang tauhang pulis ni Moira na si SPO2 Balahadja, kaya sinabi nito na sarado na ang kaso dahil nadulas lang daw si RJ sa hagdan. Pero hindi kumbinsido si Doc RJ sa paliwanag ng pulis at gusto niyang makita ang CCTV footage na sinurrender daw sa kanila, kaya nagpalusot na lang si SPO2. Ayon kay SPO2, hindi daw pwede makita ni Doc RJ ang CCTV footage dahil marami pa itong pagdadaanan na permit, kaya tinanggap na lang ni Doc RJ ang paliwanag niya. Pero nang sabihin ni Annalyn kay Doc RJ na si Moira ang suspect nila sa pagtulak sa kanya, biglang nagalit si Doc RJ sapagkat sinisiraan lang ni Annalyn ang kanyang pamilya. Kaya kinumpronta ni Doc RJ si Moira kung siya ba ang dahilan kaya naaksidente siya, na dininay naman ni Moira na hindi niya yun magagawa, pero ang totoo kinakabahan na siya. Hanggang sa may tumawag kay Doc RJ dahil may nalalaman ito tungkol sa kaso niya. At yun ay si SPO2, ang matandang pulis na binayaran rin ni Moira para pagtakpan ang kaso nito. Ang hindi alam ni Balahadja, narinig ni SPO2 ang usapan nila ni Doc RJ, kaya gusto niyang tulungan si Doc RJ dahil hindi tumupad si Moira sa usapan nilang dalawa. Humingi kasi noon si SPO2 ng pera dahil nagpapagawa siya ng bahay niya kung ayaw nitong magsumbong kay Dr. Santos na nasa kay Moira ang hard drive ng CCTV footage. Pero hindi ipinadala ni Moira ang pera na kinakailangan ni SPO2, kaya sasabihin niya kay Doc RJ ang katotohanan dahil napanood niya ang CCTV footage na si Moira ang salarin. Gustong makipagkita ng pulis kay Doc RJ dahil para masabi niya ang katotohanan, kaya pumayag naman si Doc RJ dahil gusto niyang malaman kung sino ang tumulak sa kanya. Nang magkita ang dalawa, may dalang cellphone si SPO2 dahil nakakuha pala siya ng kopya ng CCTV footage na hindi alam ni Moira at ipinakita niya ito kay Doc RJ. Gumuho ang mundo ni Doc RJ nang makita ang CCTV footage dahil tama nga ang sinabi sa kanya ni Annalyn na kung sino pa ang promoprotekta sa'yo, siya pa ang mananakit sa'yo. Malalaman na rin kaya ni Doc RJ na hindi niya pala totoong anak si Zoe. Abangan.